Nagkita kami sa kapihan sa Marikina. And Kaya niya pinanukala na ang huling balita ko ay willing siyang tumulong sa pag-draft ng rules. Na wini-welcome ko ang kanyang alok na tumulong sa pag-draft ng rules. Hindi mahalaga sa akin kung sinong mangunguna o mamumuno dito, pero anuman tulong ay tatanggapin namin at makikipag-ugnayan ang aming opisina at ang legal team ng Senado sa kanya, kaugnay sa kanyang mga ideya sa rules. Hindi ko kinakaila. Bar top notcher si Coco, tama siya. Isa siya sa kukonting abogado dito sa Senado. sir, nakumbinsi niya ba kayo regarding doon sa timetable niya? Ito'y proposed timetable. Ilang ulit kong sinabi. So, hindi naman niya sinabing tutol siya. At sabi ko, ito'y pagbobotohan at pagpapasahan naman pag nag-resume ang Kongreso sa June 2. Yung rules, proposed din naman yon. So, ano man ang mapag-usapan, mapagkasunduan namin, ipopropose lang din yan sa plenaryo para aprobahan. All of these are subject to the approval of the plenary as a Senate, sitting as a Senate, and by the impeachment court when it comes to the schedule. Okay, susunod kayo. Paano nila sasabing, ang sabi, trial shall forthwith proceed. Trial is the reception of evidence, admission of evidence by the impeachment court. Bukas, hindi namin kayang gawin yon dahil wala pang sagot ang nasasakdal. Wala pang reply ang prosecution. Wala pang preliminary conference. So, anong i-order nila sa amin specifically? Ayokong pangunahan ng korte. Kaya yung sinasabi din ng ilang prosecutors, kung pwede lang daw, bukas na mismo. Mukhang hindi nila alam ang rules. Hindi namin kayang gawin yon kahit simulan namin yung proseso nang hindi pa nare-refer sa amin. So, babasahin namin kung ano man yun at pag-aaralan namin kung paano ito mapapatupad at kung kaya itong patupad. Ulitin ko, ng pang-apat na beses na, nagdesisyon ng Korte Suprema noon, nag-TRO sa Kamara, huwag niyong ituloy yung impeachment ni Chief Justice Davide. Nagbotohan ng Kamara, tinuloy pa rin nila. Nag-desisyon ng Korte, huwag niyong buksan yung foreign currency deposit account ni Chief Justice Corona. Nagdesisyon ng Senado, galangin natin, sundin natin. So, Senado pa rin bilang impeachment court ang magdedesisyon yan o Senado bilang plenaryo ang magpapasya ng bagay na yan. Kung ako tatanungin, as a general rule, marapat at dapat galangin palagi ng Senado anumang desisyon ng Korte Suprema. Pero sa dulo, pagpapasya niya ng Senado. SB, sorry, balik lang po ako on mining. Yes. Ilang years? Thank you. Ilang years na po yung pinapropose ng Senate on the extension ng Orban, sir? Extension ng? Orban po. Yung 5 years. Wala pa. Sa ngayon ay nakatalagayan sa 5 years. Ngayon, ang pinag-usapan kanina, pwede yang humaba ng 7, 8, 10 years. Pwedeng 5 years pa rin, pero subject to extension ng DENR, ng FIRB o ng DTI, or pwedeng by mineral din. Kung by mineral, ibig sabihin, gold, nickel, iron, copper, depende rin sa ganun. Bukas ako kaugnay sa bagay niyan. Sir, on the bi-mineral po, ano po yung basis of the extension po? Kasi ang gold may processing na rito. So, yung ban pwedeng immediate pagdating sa gold. Ang copper meron na, pero hindi pa kompleto yung proseso. Nickel, wala pa. Iron ore, wala. So, depende sa mineral, yung period na pwede nating bigay. Yun ang sinasabi kong bukas kami sa bagay na yan. May sasabihin ako sa iyo, Mian, mamaya. Paalala mo sa akin. 3 months pa yung hinihintay natin. Lahat na-achieve na. Anong advice mo na lang sa mga... Nilahat mo naman, ako hindi. Ikaw. Baka naman ikaw lang. Baka ikaw lang. Yes, sir. Kaya nga, ang daming kwento, kaya nga naglalabas ng ibang kwento para maaliw kayo ng konti. Kayo naman, balik kayo ng balik. So, ano ulit yung tanong? So, with... of course, parang lalong magdadami yung clamor na mag-darap o magtuloy. Ano yung advice mo na lang? It's a hypothetical question. Nadadami yan. At saka ulitin ko.
Hindi kayang baguhin ng ingay mula sa anumang sektor o grupo yung nakasulat sa batas. Hindi namin babaguhin yon, depende sa palakasan ng sigaw. Hindi naman ako si Andrew E. na sinong mas malakas. Pinakamalakas, pinakamingay. Wala naman, hindi naman ako yun. So, hindi ko trabaho yun. Sinong ano? Sino bang pinaka-maingay? Ayun. Hindi ko naman trabahong hanapin yun. So, aralin na lang. As before, yung advice dun sa mga involved sa trial, aralin yung rules, maghanap ng evidence. Maghanda, mag-aral, at magprepara. Para kapag ito'y nagsimula na, ay mahanda tayo. At wala nang delay. Maliban na lang kung may ibang pag-utos nga ang Korte Suprema. Nasasagutin pa lamang namin sa mga susunod na araw. Yung special session of the table. Off the table sa parte nino. Kayo po. Sa Senate. Kasi kayo po. Ulitin ko under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo ang pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So, sir, off the table yung special. Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba, ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Kung para dito nga, sir. Ulitin ko para dito, edi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw. Pero, sorry, SP. Isa lang clarify. So, pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Depende nga kung anong tatawaging special session. Hindi naman... Kung tungkol nga sa impeachment. Pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So, tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, walang hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Na special ba to? Di ba dapat? Kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Yun ang aking pananaw. Sir, actually lang po. Ibang topic na naman tayo? Ay, Sir, meron lang daw pong teacher na nag-file ng another petition sa SC seeking clarification again about forthwith. pending na yun sa Korte Suprema. Malamang i-consolidate ng Korte Suprema yan sa mga ibang kaso. Pero kung declaratory relief lang ang final niya, seeking clarification, hindi yan kailangan sagutin ng Senado unless papasagutin kami, papakomentaryohin kami ng Korte Suprema. A petition for declaratory relief is not automatically answered by the Supreme Court at all in all times. Yes, thank you. Sir, meron bang liability yung DPWH
dun sa bumagsak na tulay sa Isabela? Depende kung sinong matatagpuan na may kasalanan. Kung mali ang specifications, kung mali ang program of work, kung hindi sinunod yung program of work, at kung substandard yung tulay. Ang sagot ay oo, dahil sila nagsusupervise ng mga kontrata na ginagawa na funded ng gobyerno. Need ba mag-investigate ang pera? Siguro iniimbestigahan na yan ng iba't ibang ahensya ngayon. Hayaan na muna natin na sila